What was I doing with my life? And then one day, I remembered something. You guessed it! The Overworld! Whoa! Turns out it was the place I'd been looking for my whole life. A world where anything you can imagine, you can create. Until one day I came across some strange ruins. We just opened a portal to a totally new dimension. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action comedy film na tinatawag na Minecraft Movie. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang lahat sa isang batang lalaki na ang pangalan ay Steve. Pangarap niyang maging isang manero. Dahil sa matinding kagustuhan, kinuha niya ang kanyang pickaxe at nagtungo sa minahan. Pagdating niya doon, na-encounter niya ang isang matandang lalaking masungit at nakakatakot kaya napaatras siya at napaliyas sa lugar. Lumipas ang maraming taon, at unti-unti nang nagpapakita ng pagtanda si Steve, may mga uban na siya. Nagbago na rin ang kanyang pangarap. Sa pagkakataong ito, gusto niyang i-pitch ang ideya ng paggawa ng isang luxury resort. Pero nang ipresente niya ito sa mga investors, pinagtawanan lang siya. Dahil dito, nawalan siya ng pag-asa. Napaisip si Steve, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Sa mga sandaling iyon, naalala niya ang dating pagmamahal niya sa pagmimina noong siya'y bata pa. Dahil sa inspirasyong ito, kinuha niya muli ang kanyang pickaxe at bumalik sa lumang minahan. Pagbalik niya, anden pa rin ang parehong masungit na matanda. Pakubli siyang pumasok sa loob ng minahan at nagsimulang maghukay. Sa gitna ng paghuhukay, may natagpuan siyang kakaiba, isang kumikislap na orb at isang cube na parehong yari sa makinang na asol na kristal. Nang kanyang pagdugtungin ito, biglang lumitaw ang isang portal. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya roon at bigla siyang napunta sa isang kakaibang mundo, sa labas ng Minecraft. Manghang-mangha si Steve at napasigaw. Wow! Dito, natuklasan niyang kaya niyang magtayo ng kahit anong maisip niya. Gumawa siya ng bahay na gawa sa kahoy, isang matibay na fortress na bakal, isang mansyon na gawa sa diamante, at napakarami pang obra. Biglang lumitaw ang isang mabangis na lobo. Nabigla si Steve pero napansin niya ang isang buto sa paanan niya. Pinulot niya ito at inabot sa lobo. Agad itong naging kasama niya. Lumipas ang maraming taon sa mundong iyon. Patuloy si Steve sa paggawa ng mga kahangahangang imbensyon at itinayo niya ang tinatawag niyang Steve's World. Nang makita niya ang kanyang pangalan na nakalagay sa mundo, napuno siya ng kasiyahan. Dumating ang panahon na napaisip siya, bakit hindi ako bumalik sa tunay kong mundo? Sa pag-iisip na ito, nakita niya ang isang portal. Agad siyang tumungo roon at nagpasya na pasukin ito. Pero hindi iyon ang inaasahan niyang portal, ito pala ay papunta sa Netherworld. Nag-isip si Steve, baka ito na rin ang daan pabalik. Pero pagpasok niya, agad niyang napansin ang panganib. Punong-puno ng mga piglins ang Nether, mga mababangas na nilalang. Pinamumunuan sila ng reyna na si Mucha. Si Mucha ay dati ring nangangarap pero dahil sa pagkabigo ng kanyang mga ambisyon, napalitan ito ng galit. Noong siya'y bata pa, gusto sana niyang sumali sa isang talent show sa Netherworld para sumayaw. Pero tinawanan siya ng mga piglin at sinabing walang puwang ang pagkamalikhain sa Nether. Simula noon, kinamuhian na ni Mucha ang mundo sa labas at lahat ng nilalang na may kakayahang lumikha. Napagtanto ni Steve na kapag nakuha ni Mucha ang orb at ang cube, maaaring tuluyang masira ang buong mundo sa labas. Nang hingin ni Malucha ang orb at cube, mabilis itong ipinasa ni Steve sa kanyang lobo. Inutusan niya ito na itago ang orb sa kanilang tunay na bahay sa totoong mundo. Mabilis namang tumalima ang tapat na alaga, tumakbo ito papasok sa portal at nagtago sa totoong mundo. Habang nasa daan na ang lobo, nahuli naman si Steve ni Malucha at ginawang bihag. Dito pumapasok ang bagong karakter na kilala ng ilan bilang si Aquaman, pero ang totoong pangalan niya ay Gareth. May ibang tawag din sa kanya, Garbage Man, dahil ang ikinabubuhay niya ay pangungulekta, pagbili, at pagbenta ng mga lumang gamit. Bukod pa rito, siya rin ay isang arcade champion. Ang shop niya ay hindi lang tindahan ng junk, kundi isa ring arcade kung saan siya mismo ay naglalaro ng video games. Pero biglang nagkaproblema. Isang babae ang dumating at nag-abot ng notice, ipapasara na raw ang arcade shop niya dahil sa hindi bayad na renta. Nag-alala si Gareth, paano na ako makakahanap ng pera ngayon? Sakto naman, tumawag ang kaibigan niya. Pare, may lumang tambak ako ng mga console games.
Kung bibilhin mo to at ibebenta ang laman sa shop mo, baka kumita ka. Dahil dito, nagkaroon si Gareth ng pag-asa at pumayag. Sa auction, inilagay niya ang pinakamataas na bid, $1,900 para sa buong lot. Umaasa siyang may mamahaling console sa loob. Pero nang buksan niya ang kahon, tambak lang ng walang silbing junk ang laman. Ang tanging mahalaga lang ay ang orb at cube na nahulog mula sa ilalim. Sa inis, sinigawan niya ang kaibigan na nagbenta sa kanya ng lot. Galit na galit si Gareth, sumakay siya sa kotse at nagmaneho pa uwi sa arcade, pero bigla siyang nawalan ng swerte, nasira ang kanyang sasakyan. Dito naman natin nakilala ang dalawang bagong karakter, si Henry at ang kapatid niyang si Natalia. Matapos pumanaw ang kanilang ina, napagdesisyonan nilang iwan ang kanilang lumang syudad at magumpisa ng bagong negosyo sa ibang lugar. Kailangan nila ng matitirahan, kaya napunta sila kay Don, isang real estate agent na ipinakita sa kanila ang isang bahay, ang dating bahay ni Steve. Kinabukasan, unang araw ni Henry sa kanyang bagong eskwelahan. Habang papunta siya, nadaanan niya ang arcade ni Gareth at pumasok sa loob. Mabilis silang nagkasundo at naging magkaibigan. Starting a mentorship program for people who want to win at the game of life. I'm going to give you a hot garbage tip. The kid, the point is, there's no I in team. Okay, well, I gotta go to school. Whatever, nerd. Just leave the pizza. Pagdating sa school, ipinakilala siya kay Principal Emlan, na mainit siyang tinanggap. Henry, we're just so thrilled to have you. And to be honest, you're the first student to enroll here. Okay, let's get you to your first class. Sa art class, pinadrawing sila ng guro ng saging at orange. Pero ang ginawa ni Henry, isang saging na may rocket na nakakabit. Nang makita ito ng teacher, napailing siya. What is this? Check it out. New kid thinks he's a rocket scientist. Sabay tawa ng buong klase. May mga kaklase siyang nambastos, "Oy, scientist ka ba?" Pero proud si Henry, sumagot siya, "Oo, scientist ako." At para patunayan ito, gumawa siya ng maliit na rocket. Kinabukasan, sinubukan niyang i-test ang rocket sa playground. Pero may mga pasaway na estudyante na palihim na pinutol ang wire. Dahil dito, lumipad ang rocket at sumalpok sa bubong ng isang opisina, ang opisina kung saan nagtatrabaho ang ate niyang si Natalia. Galit na galit ang principal at pinatawag ang guardian ni Henry. Nahihiya siyang sabihin kay Natalia, kaya kay Gareth siya lumapit. Hey, Mr. Garbage Man, it's Henry, the kid with the tater tot breakfast pizza. I have a weird favor to ask. Could you come to my school and pretend to be my uncle? I have $26. Medyo nag-alinlangan si Gareth pero pumayag din. Sige, $26, deal na yan. Pagdating nila sa school, agad nakilala si Gareth ng principal. The trash bag? It's actually garbage, man. Sa hindi inaasahang pangyayari, namangha pa ang principal at pinayagang sumama si Henry kay Gareth. Pagbalik nila sa arcade, napansin ni Henry ang orb at ang cube. Dahil sa pagka-curious, tinanong niya si Gareth kung ano ang mga ito. Sagot ni Gareth, parte lang daw ito ng mga lumang gamit na nabili niya, at sa totoo lang, hindi rin niya alam kung ano talaga ang mga yon. May kasama rin itong sulat na nagsasabing huwag kailanman pagsamahin ang orb at ang cube dahil may masamang mangyayari. Pero bago pa matapos basahin ni Gareth ang babala, agad nang pinagdugtong ni Henry ang orb at ang cube. Bigla itong umiikot at hinatak sila papunta sa isang misteryosong direksyon. Samantala, lalong nababahala si Natalia sa pagkawala ng kapatid niyang si Henry. Paulit-ulit siyang tumatawag pero hindi sinasagot. Halos takot na siya kaya sinabi niya kay Don, hindi ko na siya makontak kahit saan. Sabi naman ni Don, hindi mo ba? Nilagyan ng tracker yung bag niya. I-check mo na lang. Binuksan ni Natalia ang GPS app at nakita niya sa mapa na parehong papunta sina Henry at Gareth sa Amanda mining site, ang eksaktong lugar kung saan nawala si Steve at pumasok sa portal. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad tumungo sina Natalia at Don sa minahan. Pagdating nila roon, nakita nilang may portal na nagliliwanag. Hey guys! Whoa! Nakono nang pumasok sina Henry at Gareth, kaya't hindi na nag-alinlangan sina Natalia at Don, tumalon na rin sila sa portal. Sa kabilang dulo ng portal, nagulat silang makita ang outer world, katulad ng nakita noon ni Steve. May isang villager na nagtatago sa likod ng mga palumpong at palihim na pinanood silang lumabas sa portal. Dahil sa kuryosidad, pumasok rin ang villager sa portal papunta sa totoong mundo. Paglabas niya sa kalsada, nabundle siya ng kotse. At ang driver, walang iba kundi ang principal ni Henry. Mas nakakagulat pa, tila na in love agad ang principal sa naaksidenteng villager. Isa talaga siyang kakaibang babae. Balik tayo sa outer world. Nang bumagsak ang gabi, nagsimulang lumabas ang mga panganib. Alright, everyone. Stay calm. Ah!
May mga zombie apes, skeletons, at kung ano-anong nilalang mula sa dilim. Yung iba nagpapana, yung iba hinahabol sila. May isa pang ang sakay ng nakakatakot na skeleton spider. Nagsimula ang kaguluhan. Habang tumatakas sila, nahulog si Garrett aka Aquaman sa isang hukay. Patuloy namang tumatakbo si Henry pero nabangga siya sa isang puno. Sa pagkakabagsak, nahulog mula sa kanyang bulsa ang orb at gamulong patungo sa puno. Pagdampi nito, biglang nag-transform ang puno at naging isang globe. Doon napagtanto ni Henry, baka pwede rin siyang magtayo ng mga bagay gamit ang kanyang imahinasyon. Dahil sa excitement, nagsimula siyang gumawa ng isang kastilyo. Habang umaahon si Gareth mula sa hukay, bigla siyang hinarap ng isang creeper. Gulat na gulat siya, natulala at nabulalas na lang, bigla itong sumabog. Agad siyang tumakbo para sa buhay niya. Sa pagtakas, nakita niya ang orb sa lupa. Pero habang pinupulot niya ito, paniya na siya ng isang skeleton at nasira ang orb. Hawak-hawak ang nasirang orb, tumakbo si Gareth papasok sa kalahating tapos na kastilyo ni Henry. Pero sinundan sila ng mga zombies hanggang sa bubong. Sa sandaling parang wala na silang pag-asa, biglang dumating si Steve. Sa isang epic na labanan, pinuksa ni Steve ang mga zombies. Taste it! Make attack! Pagdating ng umaga, nasunog ang mga skeletons at unti-unting naglaho. Isang tagumpay. Tumingin si Steve sa paligid at nagtanong, anong ginagawa niyo dito? Paano kayo nakarating dito? At nasaan na ang aso ko? Ang lobo ko. Yung pinagbilinan ko ng orb. Sumagot si Gareth, nakita ko yung orb sa tambak ng junk. Nang pinagdugtong namin, may portal na lumitaw at doon kami dinala. Sabat naman ni Don, kung dito tayo pumasok, baka pwede rin tayong bumalik sa parehong paraan. Sabi ni Henry, pero sirang-sira na yung orb. Tumango si Steve, mabigat ang ekspresyon. May isa palang paraan, kumuha ng bago mula sa Woodland Mansion. Pero pupunta roon. Parang naghahanap ka ng kamatayan. Hanggat wala tayong bagong kristal, hindi tayo makakabalik sa tunay na mundo. Kahit alam nilang delikado, nagdesisyon ang grupo, tara na, huwag na tayong magpatumpik-tampok pa. Habang dumaraan sila sa nayon ni Steve, namangha sila sa mga imbensyon niya. Ipinakita ni Steve ang lava chicken at kumanta patungkol dito. Proud na proud siya. Samantala sa Netherworld, galit na galit si Malucha. Inabot niya ang isang espesyal na potion sa isang piglin at inutusan itong kuhanin ang orb at ang kristal anuman ang mangyari. Balik naman sa village ni Steve, ipinakita niya sa team ang kanyang bahay at crafting table. Kapag pinagsama mo ang mga elemento dito, sabi niya, kaya mong gumawa ng kahit ano. Gumawa siya ng espada. Naiinggit si Gareth, habang si Henry naman ay namangha. Lalo siyang napalapit kay Steve at nagsabing gusto rin niyang gumawa ng imbensyon. Kaya't gumawa siya ng jump gun, isang makapangyarihang bagong imbensyon. Habang abala sila, sina Natalia at Don ay naghanap ng isang villager para bumili ng mapa patungo sa Woodland Mansion. Pero bago pa nila ito makuha, biglang nagkaroon ng pagsalakay mula sa Nether. What? Pasiga silang tumakbo, takot na takot habang nililigtas ang sarili. Sa kalaunan, nagtipon muli ang buong grupo at nagtungo sa Redstone mining site, ang tanging daan patungo sa Woodland Mansion. Sorry! Here it is! Thanks, Garrett. Yes. Madonnans. Do you smell that? Netherwart. And run for the minecart! Sa paligid, naglapa na ang mga creepers at nether piglins, pero napansin nila ang isang minecart. Tumalon si Steve at sinabi, gamit ang redstone, mapapabilis natin to. Sumabog paabant ang cart, binangga at winasak ang mga halimaw na humahabol sa kanila. Maya-maya, itinuro ni Steve, ayun na ang Woodland Mansion. Nagbabala siya, kailangan natin ng plano. Sa unang palapag, may Eiler indicator. Sa ikalawa, isang evoker.
At sa ikatlo, ang pinakadelikado, isang Enderman. Kapag tumingin ka sa mata nito, kaya ka nitong dayin, at patayin. Gumawa sila ng plano at pumasok sa mansion. Sa loob, biglang kumanta sina Steve at Gareth, ginagamit ang kanta para makadistract ng mga kalaban. Tahimik namang umakyat si Henry. Pagdating sa second floor, nakita siya ng evoker at sumigaw ng matinis. Sa ibaba, lalo pang nilakasan ni Steve at Gareth ang kanilang pagkanta para ma-divert ang atensyon. Nakarating si Henry sa third floor at nakita ang mga chests na puno ng espada, armor, diamante, at kayamanang hindi mabilang. Pero sa ilalim ng isang bintana, nahanap niya ang pinakahinahanap nila, ang Earth Crystal. Binuksan niya ang chest at itinago ito sa kanyang bulsa, eksaktong pagdating ng Enderman. Sinubukang guluhin ng Enderman ang isipan ni Henry, pinapakita sa kanya sina Steve, Gareth, at Natalia bilang mga multo. Pero alam ni Henry ang taktikang ito. Lumaban siya at natalo ang Enderman. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng Ender Pearl, isang kapangyarihang nagbibigay ng teleportation. Samantala sa ibaba, nahuli na sina Steve at Gareth ng mga Ill-Agers at pinilit na makipaglaban sa isang bihirang mob, isang zombie na nakasakay sa manok. Mabilis at mabangis itong kalaban. Nagsimula ang isang brutal na labanan. I'm coming! Hang on! Habang abala ang lahat, palihim na gumapang si Henry at naghukay ng butas pababa para makarating sa ground floor. Pagbaba niya, nakita niyang natalo na nina Gareth at Steve ang zombie riding a chicken. Agad silang tumakbo para makatakas, pero hinarang sila ni Malucha, nakatayo sa isang makitid na tulay. Your reign is over! Goodbye, Steve! Pero mabilis nag-isip sina Steve at Henry. Tumalon sila papunta sa isang minecart, umaasang makakatakas. Sa kasamaang palad, naiwang nakatayo si Gareth, hindi siya nakaabot. Sigaw niya, mauna na kayo. Susunod ako. Bigla, isang matinding pagsabog ang nangyari sa likuran. Tinangay ng puwersa ang cart ni Steve at Henry, lumipad sa ere at bumagsak sa lupa, hilo at sugatan. Pagmulat ng mata nila, nakita nilang kasama na nila sina Don at Natalia. Samantala, sa kalangitan sa itaas, sinimulan na ni Malucha ang pagbubukas ng isang higanteng portal. Mula sa portal, nagsimulang dumagsa ang buong hukbo ng Netherworld. Tumingin si Steve sa paligid at matapang na sinabi, kailangan na nating mag-Minecraft palabas sa kaguluhang to. Lumapit si Henry at gumuhit ng Iron Golem. Sama-sama silang nagtayo ng hukbo ng mga Iron Golems para depensahan ang kanilang sarili. Isang napakalaking labanan ang sumiklab. You ready? Let's do this. Suot na ang full diamond armor, sumugod si Steve direkta kay Malucha, pero napakalakas niya. Sa isang hampas lang, nabasag ang buong armor ni Steve. Habang nangyayari ang laban, nakita ni Henry ang orb na nasa tuktok ng isang hotel, hinugot niya ang jump gun, ipinasok ang Ender Pearl at pinaputok ito. Sa isang iglap, na-teleport siya papunta sa bubong at nakuha ang orb, pero napansin siya ng mga mob sa ibaba, pinaputokan nila siya, at nahulog si Henry mula sa ere. Habang bumabagsak, biglang lumitaw si Aquaman sa ibabaw ng cart at inabot ang kamay ni Henry sa isang epic na slow motion moment. Sigaw ni Aquaman, kumapit ka, sabay sigaw sa cart, sugod sa portal, bumangga ang cart sa portal, sumabog ito, lumipad ang orb at ang crystal, at naghiwalay sa ere. Sa sandaling iyon, lahat ng mobs, piglins, at halimaw ay naglaho, nagdisintegrate, tapos na ang labanan, sugatan pero matagumpay, tuluyang natalo ni Steve si Malucha. Sa wakas, tinipon nila ang orb at ang crystal, ginamit ito para gumawa ng bagong portal, at bumalik sa tunay na mundo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.